Ito ang Factbusters! Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! Merong isang dating Pangulo ng Amerika, pangalan Thomas Jefferson. Oo. Yan ho isang mason. At hindi talaga sabihin nating relihiyosong tao. Pero ayon sa kanyang pananaw, organization in the world. Maraming iba't ibang forma ng organisasyon Kahit sa pagpapatakbo ng simbahan o ng bayan, ganyan. Iba't ibang mga kumpanya, korporasyon, iba't ibang uri ng ikangay organisasyon o organizational structure ang pinaka-efficiente, mabisa, no? Na organisasyon sa buong mundo. Bakit naman? Diyos ko mawin, 2,000 years na 2,000 taon na ito hanggang ngayon, andito pa tayo. So, kung di ba naman efficient yung organization natin, ito, kung bakit tayong simbahang Katoliko ang pinaka-efficient na organisasyon sa buong mundo. Sapagkat alam niyo, maganda ho yung ating tinatawag na flow ng pamunuan. Pamunuan. No? S-E-N-T. Pinadala. Isinugo. Ha? Okay, yun ang sinabi na ating Panginoon Jesucristo sa Ebanghelyong ito Marami nagko-question sa kanya Sino ka ba? Ganyan, no? Anong karapatan mo magturo sa amin hanggang sa mga sinasabi ni Jesus? Ito mo yan. Kaya sabi ko sa inyo, talagang sa sobrang lakas ng dating ni Jesus, medyo nabulabog yung Israel noon nabulabog. Kaya gusto nilang patayin si Jesus. Ngayon, nung nasa templo siya, nagsalita siya, sabi niya, ang mahalaga dito, sent you. Kasi nung araw, alam niyo mga kapanalig, uso na noon yung mga false messiah. Yan. Mga messiah nagpapanggap nung araw na sila daw yung messiah. Karamihan dyan sa mga messiah na yan, messiahd. No? Yung hindi messiah, messiahd no? Oo. Ganyan, pag may lumitaw na ganyan, mayroong karisma, magaling magsalita, may following, natatakot na sila, tinatanong na, talaga ba ganyan ang messiah? Baka messiahd lang yan. Di ba? Hanggang ngayon, meron tayong ganyan, mga kapanalig. Yung mga sinasabing Messiah, Messiahd. No, Oo. Yung sasabihin, kapanalig. Ang sikreto sa simbahan, pag may humarap sa inyo, tulad ko humaharap sa iyo, nagsasalita ako rito ngayon. Ayan. Una nyo itatanong, anong karapatan ng pari na yun na magsalita rito sa amin? Anong karapatan ni Father na siya mangaral sa atin? Itong S-E-N-T, sugo. Hindi ho ako sasalita rito on my own. May obispo ho ako na nag-ordain sa akin at may obispo ko nagsasabing, sige, go ahead. You have my blessing, you have my power. Ay, alam niyo, mga kapanalig, ang mga diyan ka, manahimik ka, tahimik ka. Di ba? Huwag ka pupunta. Hindi ka pupunta ron pag sinabi ng bishop. Pag sinabi ng bishop, ban ka dito sa diocese ko, ban ka. Hindi ka pwede magsalita ron. Hindi ka pwede magmisa ron. Kasi nga ho, kung wala yung ganon, mantakin ninyo. Kung organization sa simbahan na pinangungunahan ng Papa, 1.3 billion ng Roman Catholics all over the world. 1.3 billion. At baka madagdagan pa Kasi mukhang mayroong pag-uusap na ngayon yung tinatawag na Russian Orthodox Church. Anglicans na umaalis at lumilipat sa Katoliko. Bakit naman? Sapagkat nag-ordain sila ng babaeng pari. Biro mo yan. Nag-ordain sila. Marami mga Anglican ayaw nila ng babaeng pare. Kayo ba gusto niyo ng babaeng pare? Mahirap na kung babae pare. Ang haba ng sermon. Pero sinasabi natin, mga kapanaligan, na marami lumilipat ngayon dahil nag-ordain sila ng babaeng pare. Kita mo? Ngayon, lalo silang mababawasan. Bakit kanyo? Ngayon pa lang, nagagalit na yung mga
Sa simbahan katoliko, hindi na natin kinakailangan mag-ordain ng paring bakla. Oh. Dahil hindi dapat yun, di ba? Oo, hindi naman tama yun. Oh. Kaya yung sabihin mga kapanalig, ha? Ang sinasabi natin dito, dalawa yung papa natin. O yung isa talagang si Pope Francis, tsaka isa retired, di ba? Pope Benedict. O, pag nawala yung papa, may papalit. Walang problema. Andiyan si Father Larry. O, andiyan si Father Anton, di ba? Mga ganyan. O, Cardinal Tagle, nandun na. Iingit sa atin Naintindihan ba niyo yun? Maraming gustong magwasak sa atin. Kasi napaka-solid natin May central authority tayo na hindi pwedeng wasakin. Ngayon, kaya nga yung ministry natin, depende sino, kahit commissioning. Ibig sabihin ng commissioning, pinapadala ka. You are being sent. Meaning, you are given authority. Yan. Authority. May authority na galing sa namumuno na yan naman, meron tayong tatlong uri ng clerics obispo, pare, at saka diakono. Deacons. Nasaan yung papa? Yung papa, obispo rin ho yun. Obispo rin yung papa. Pag binoto siya bilang Bishop of Rome, simbahan hindi tayo magtatagal ng 2,000 years kung hindi tayo mahusay na organisasyon. At yan ay base sa kapangyarihang galing sa Diyos, binigay sa mga apostles, binigay sa mga obispo, binigay sa mga pare. So, ganun ho yun. Pinadala kami. May dala kaming sa likod namin ng authority. Kaya kung may pupunta dyan sa inyo, at sasabihin, ganito, ganyan, etc., unang-unang tanong mo, sino nagpadala sa iyo? Di ba? Ngayon, pag nagsabi sa iyo, ang anak pala ina-appoint na ngayon. Akala ko ipinapanganak yung mga anak di ba? Akala ko lumalabas sa nanay nila, yung pala ina-appoint, ha? Oo. Yun ang mga ganun medyo pagdududahan mo saan ka galing? Pero yun ang una nating itanong. Alam nyo, hindi ho yan sa galing ng pagsasalita. Hindi ka talaga, galing. Kakanta pa sila, ganyan. At magagandang lalaki. Di ba? Dito sa simbahan katoliko, magagandang lalaki rin naman ang mga pare, Kaya lang may exemption May mga ganyan Merong magagandang lalaki. Yung iba, mas magagandang lalaki. Merong magandang lalaki. Hold audiences from thousands of people, ganyan. Ang galing magsalita, kapanipaniwala, pag nagbukas ng Bible, wala ho sa galing yon. Wala ho sa galing, kayo mabibighani doon. Yan ho nasa authority. Anong authority? Authority ka galing sa Panginoon. Yan. Pakikinggan ka. Wala ho sa galing yan. Wala ho sa, ba't doon sa sekta na yun, galing-galing magsalita, anong ganyan, galing-galing magsalita. Wala ho doon sa ganun yun Nandun yan doon sa pinadala ka. Natin yung interpretasyon ng Biblia, guided ho tayo ng simbahang katoliko, tayo pwedeng lumabas sa interpretasyon ng kung ano-ano. Kaya kita nyo, huwag naman magagalit. Ang daming protestante ngayon. Ang daming grupo-grupo. Napakarami. Bakit? Iba-iba interpretasyon It's unity. Kung kayo mismo, hindi kayo pwedeng magsama-sama, paano na yan? Anong witnessing ninyo? Hindi ho ba? Tayo, napakahilig na. Kaya mga Katoliko, masyadong matutokso sa mga ganyan. Di ba? Kung ang galing Ang galing magsalita di ba? Magandang lalaki. Tapos yung mga singer sa likod Pumdaan ninyo, ang taong nagsasalita sa inyo tungkol sa Diyos ay hindi kay magaling o hindi magaling, kung matatas o hindi matatas, kundi saan ka galing? Sino nagpadala sa iyo? What is your authority? Ang ating Panginoong Kristo, nilinaw niya, sinabi, padala sa akin who sent me. Tayo madaling maniwala sa kung kanino Minsan, minasalakbat ko sa TV yung, wala, naggaganong-ganon lang ako ng TV. Alam mo naman sa dami ng cable TV channels Yung paghahanap lang ng panonoorin pangalan. Nasa TV magaling May bigote, nakasalamin Hindi ko alam matandaan ng pangalan Ang sabi niya, may tanong dito. Ang Diyos daw ba ay may puwet? Kumawin, pati puwet ng Diyos pinakialaman. Mayroong puwet. Kabanata 4, talata 11,
Ang Diyos ay nakaupo sa kanyang maringal na trono. Ulitin, ulitin. Ang Diyos ay nakaupo sa kanyang maringal na trono. Nakaupo, ay di may puwet. Saan ka naman nakakita ng ganyan? Muntik na akong mahulog dun sa... kung nalulungkot kayo. Pero kita mo yan, ha? Anong klaseng pangangaral yan? Oh, nasa Bible. Basta anything in the Bible, hindi pwedeng ganun, mga kapanalig eh. Kaya tayo, nakakatakot yung ikaw kung kani-kanino lilipat. Di ba kayo Katoliko kami, magsasabi sa'yo, dito ka na, be saved by Jesus, ganyan. Pag pumanig ka sa amin, maliligtas ka. Ngayon, ano sasabihin mo pagka gano'n ang lumalapit sa'yo? Oh, simple lang ang sabihin mo kung Katoliko ka. Dito maliligtas ka, dyan hindi. Sa amin may kaligtasan. Tanong mo, bakit? May prangkisa kayo? Sinong may prangkisa? Anong karapatan nila magsabing maliligtas ka dito, doon hindi? Yun na nga ho. Kaya tayo mga kapanalig, no? Authority is important. Maaaring magagaling sila, nakaka-convince sila, ganyan, no? Ang tatamis ng mga Yun na nga ho. Anong authority? Who sent you? What is your authority? Sa simbahang Katoliko, ang linaw ng ating authority. Ang linaw ng flow ng ating authority na galing sa Panginoon. Kaya nga, yung authority, yun ang magpapatunay. Kaya, ngayon, usong-uso ng unang guide natin, pagka may nabasa kayo sa social media, sa Facebook na ganito, ganyan, etc., unang tanungin mo, saan galing ito? Oh, saan galing ito? Eh baka kung kani-kanino lang galing ito. Ngayon sabi, galing daw doon sa isang news bureau na ganyan. I-check ninyo kung ano yung sabi niya. Si Norman Diquino at saka si Nanay Jing. Okay, medyo, walang kaduda-duda yan. Diba? Wala kang pagdududahan yan. Huwag mo nang tingnan yung mukha. Yun na lang sinasabi. Yun na lang sinasabi. Oo. Walang kaduda-duda. Kasi, Reggio Veritas ito eh. Ito, may kinumission to ng simbahan eh. Para basta-basta na lang magbasa, tanggapin ang mga bagay na hindi mo alam kung saan galing. Lalo na yung mga fake news na yan. Huwag tayong basta-basta maniniwala sa kung ano-ano. Marami nagsasabi, katapusan na raw ng mundo, ganyan. Kayo na lang. Ba't pati kami dyan? It is the one who sent me. Ang authority ko nanggagaling doon sa nagpadala sa akin. At yan ay ang aking Diyos, Ama. Kaya kahit hanggang sa huli ng kamatayan ni Jesus, yung Diyos Ama pa rin ang sinasabi niya. Bakit hindi sinabi ni Jesus nung nakabayubay sa krus? Pinatatawad ko na kayo, mga hayop kayo. Wala siyang sinabing ganon. Diba? Ang sabi niya, Ama, patawarin mo sila. Oh, kahuli-huli ang salita ng Panginoon. Father, into your hands. Ang mga pare, pag nagkamali ang mga pare, nagkaroon ng mga problema ang mga pare, sino sumasagot? Yung obispo. Diba? Kasi nga, sila yung authority na nagpadala sa amin. Yan ang dahilan kung bakit tama si Thomas Jefferson. Na sa lahat ng organisasyon sa buong mundo, ang ating kapangyarihan.